So anong tinuturo ng Panginoon dito? Ginamit yung illustration ng pananampalataya ng isang bata para turuan ang kanyang mga alagad about humility. Being humble. So pwede tayo makakuha ng lesson dito on humility. At makikita rin natin dito, temptations to sin, parable of the lost sheep. Ang sabi po dito, ang ganda ng sinasabi dito ni Matthew sa verse 10, dun sa second part, ang sabi ni Matthew, For I tell you that in heaven, ang tinutukoy din yung mga bata, in heaven, their angels always see the face of my Father who is in heaven. May mga anghel pala yung mga bata, no? Tinutukoy niya dito. So meron tayong ilang mga lesson na makikita dito. If your brother sins against you, humility is very important. No, at yung forgiveness, very important. So makikita po natin yan dito. Pagkatapos niyan, meron na namang narrative, kwento-kwento. Tapos yung last teaching ng Panginoong Jesus sa chapter 24, buksan po ninyo yung tinatawag ng Olivet Discourse sapagkat yan ay binigay niya sa Mount of Olives. So makikita natin dyan, ang tema dyan ay yung community life of believers. Paano mamumuhay yung mga mananampalataya sa isa't isa bilang mga mananampalataya or as a church. Dito po natin makikita yan. Okay? Doon pala yun sa 18, sorry, na-miss ko kanina. Sa 18 yun, yung community of believers, sa Be Humble. Dito sa Olivet Discourse, makikita natin yung subject, yung topic ng second coming. So makikita natin na itong buhay ng isang alagad ng Diyos, kinakailangan maging matuwid ka at ito mga kaparaanan paano ka magiging matuwid. At ito ang buhay mo. Ikaw na isang alagad, ikaw ay nagmi-mission. At ito mga dapat mong matutuhan when it comes to mission. Ikaw bilang isang alagad, dapat meron kang ganitong klase ng faith. Childlike faith. At pag nagsama-sama yung mga alagad, yung mga tagasunod ng Panginoon, ito ang kanilang community life. At ang isang alagad ng Panginoon, naghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang tagapagligtas. So makikita natin dito, sa Book of Matthew, yung manual on discipleship. Kung ano mga dapat matutuhan at kung ano ang dapat meron sa atin para tayo ay maging mga tunay na tapat na tagasunod ng Panginoon. At dito makikita natin sa second coming, sinasabi dyan, and this gospel of the kingdom, sa verse 14, will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So makikita natin yung connection ng proclaiming the gospel at saka sa end times. Bago pala dumating ang tapos-tapusan ng mundo, kinakailangan ng Ebanghelyo ay mapangaral muna sa lahat as a testimony to all nations. Tapos makikita na natin dyan sa mga sumusunod, nandiyan yung resurrection at pagkatapos yung utos ng Panginoon sa kanila na sila ay humayo at gawin alagad ang lahat ng mga bansa. So makikita natin, isang importanteng bagay, kung maraming tinuturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad at pinapakita dito ni Mateo sa kanyang Ebanghelyo, ano matututuhan natin bilang mga alagad ng Panginoon? No? Una-una, these teachings show what will happen to true disciples who fully obey and follow Jesus. Kaya yun yung magaganap sa kanila. At ang emphasis ni Matthew dito, sinasabi niya, the disciples understood the teachings of Jesus. Pero pag pinuntahan mo si Mark, ang sasabihin ni Mark, hindi naintindihan ng mga alagad yung itinuro ng Panginoon. Pero dito, sabi ni Matthew, naintindihan ng mga alagad yung itinuro ng Panginoon. Naintindihan nila. Yun ang kanyang focus. Sapagkat gusto niyang ipakita dito, gusto ipakita ni Mateo, sa kanyang Ebanghelyo, the disciples are learners. Ang mga alagad ay mga pag-aaral. Learners, nag-aaral, natututo. Kung ang sabi natin kanina, anong motto po natin? Every believer is a disciple. No? Not a church member. Ngayon, gumawa po ako dito ng comparison ng disciple o ng learner, disciple at saka ng church members. Kayo po ang mag-a-approve kung tama o mali, ha? Ipapakita ko lang po sa inyo. Pag tama, sasabihin nyo, tama yan. Okay? Unahin natin. Tingnan natin. Okay?
Learners, disciples. Anong pagkakaiba ng learners at disciples? Sa church members. Okay. Sabi natin, every disciple is a learner. Okay? So every believer is a disciple and every disciple is a learner. Tingnan natin kung tayo ay disciple. Okay? Kayo po ang magsuri. Una-una, learners or disciples, kaya nga learners, they study. Tama? They study. Church members, just sit down. Ano pong hakon ninyo? Tama, mali? Oh, okay. Next, tingnan natin, ha? Ayan. Learners, disciples, bring their... Pakibasa nyo nga po, kayo nga po magbasa. Bring their Bibles. Okay? Ito natin dito. Tingnan nyo lang kung tama kung kayo ito. Church members, no Bibles. Hindi ko na tatanungin kung sino mga disciples ngayon kasi mahuhuli natin. At kung sino ang mga church members. Diba? Kapag ikaw ay isang student, kapag ikaw ay learner, dala-dala mo lagi ang manual mo. Dala-dala mo lagi ang aklat mo. Sapagkat, estudyante ka eh. Lagi kang handang matuto. Okay? So, tama kaya itong observation na to? Hindi ka na tatanungin kung sino yung mga walang Bible sa linggo, doon na lang ako sa pintuan. Okay? Eh, pagkakaiba, hindi po ba? Next, tingnan natin. Third, learners or disciples interact with the Word of God. Nakikipag-interact, ibig sabihin, katulad dito, nagsasalita ako. Yung mga disciples, yung mga learners, nakikipag-interact sila sa isipan nila dun sa mga sinasabi ko. Maaring sinasabi nila, totoo kaya yung sinasabi ni Dennis? Ano kaya ito? Bakit ganito? Sinabi niya ganito? Parang sa palagay, nag-i-interact siya sa kanyang isipan. Ganun ang mga learners, they interact with the Word of God. Church members, tingnan natin. Listen passively as the speaker talks. Ibig sabihin, yung hindi mga learner, mga nakaganyan lang yan. Ganun lang, very passive. Tingnan niyo sa katabi niyo kung sino yung passive. Lahat, nagdilata na mata. Lahat nakaganon eh, no? Okay? Yung mga learners, they interact with God's Word. Etong isang malinaw na halimbawa po niyan. Tingnan po ninyo. Ayan. Mga learners, mga disciples, pakibasa nyo, they take down notes. Pag ikaw ay nagno-notes, nakikipag-interact ka. Nakikipagsagutan ka. Taas ang mga oh, ha? Iyabang mo. No? Nag-i-interact ka. Nakikipag-usap ka. Kapag merong sinabing speaker, tinitingnan mo, ano bang sinabi niya? Anong natutuwa mo dito? Nag-i-interact ka. O kaya naman meron pang question sa sinasabi niya, nag-i-interact ka.